Terry Rozier at off-season move ng Lakers, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! May isa namang trade scenario na maaaring gawin ng Los Angeles Lakers at Miami Heat para mag-improve ang kanilang roster. Alam naman natin bagamat nakapasok ang Los Angeles Lakers sa playoff sa record na 47-35 record last season, ay maaga nga silang nag-exit sa playoffs matapos silang matalo ng Denver Nuggets sa first round series nila. Sa ngayon ay tanging sila Dalton Kenneth at Bronny James lang ang nadagdag sa kanilang kupunan na nakuha pa nila sa NBA draft. At kinuha din nilang head coach si JJ Redick kapalit ni Darvin Ham. Nawala naman sa kanilang roster sila Taurean Prince at Spencer Dinwiddie na nag-sign na sa ibang kupunan. Samantalang para naman sa Miami Heat ay pahina na nga sila ng pahina. Lalo at sa makalipas na 2 seasons ay palagi na lang silang nakikipaglaban sa play-in tournament, na bagamat nakapasok naman sila noong 2023 sa NBA Finals, ay mabilis naman na lumakas ang ibang kupunan sa pagkakadagdag ng mga talent sa kanilang rosters. Sa ngayon ay meron lang major moves na ginawa ang kanilang front office na hindi nga ganun kalaki ang impact na magagawa nito sa kanilang kupunan. Kaya naman ay maaaring gumawa ang Miami Heat at Los Angeles Lakers ng isang trade na magpapalit sila ng kanilang mga scoring guard, na maaaring nang bumagay ito sa kanilang mga kupunan. Na dito nga ay makukuha ng Lakers itong si Terry Rozier, habang makukuha naman ng Miami Heat sila D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino at ang 2029 top 10 protected pick ng Lakers. Nasa trade nga na ito ay makakakuha ang Los Angeles Lakers ng isang veterano na gwardya. Bagamat kilala itong si D'Angelo Russell na isang solid na scorer ng Lakers, pero inconsistent kasi ang kanyang performance especially na pagdating ng playoffs. Kaya naman kailangan ng Lakers ng isang guard na maaaring makatulong nila LeBron James at Anthony Davis na manalo na kaagad ng isang championship. Lalo at alam naman natin na malapit nang matapos ang career ni LeBron dito sa NBA na may 2 taon na nga lang ito bago ito mag-retiro. Kaya naman ang pagkakadagdag ni Terry Rozier ay malaki ang magagawa nitong upgrade sa kanilang kupunan. Lalo at hindi katulad ni D'Angelo Russell ay isang mahusay na lockdown defender itong si Terry Rozier. Isa nga itong player na active at hustle kung maglaro. Mahusay nga rin itong scorer at magaling na playmaker at passer, na kung saan last season ay nag-average ito ng 19 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Mas bagay nga daw si Terry Rozier na makasama nila Austin Reeves at Max Christie sa backcourt, depende na nga lang daw ito sa lineup na gagamitin ng Lakers. Minsan daw kasi may possessions na kung saan ay naglalaro si LeBron bilang point forward. Ibig sabihin si LeBron pa rin ang magdadala at gumagawa ng play kahit ito ay nasa forward position. Nawala naman daw itong problema kay Terry Rozier dahil kaya nito na makasabay sa offensive scheme na gagamitin ng Lakers. Lalo na sa 2-man game at moving off-ball target na lalong magpapahirap sa mga kalaban. Kaya mas fit talaga si Terry Rozier na makasama ni LeBron at Davis next season. Para naman sa Miami Heat ay inaasahan naman nila na hanggat hindi naaabot ni Jimmy Butler ang expectation ni Pat Riley, ay walang balak ang Miami Heat na bigyan ito ng supermax contract. Na isa na nga ang Brooklyn Nets sa nangunguna na malipatan ni Jimmy Butler next season kapag nag-off out ito sa kanyang player option para maging free agent na ito. Pero andyan din ang Golden State Warriors na possible na makadeal ng Miami sa isang trade proposal. At least dito ay may makukuha silang kapalit na mga players kagaya ni Jonathan Kuminga, kesa naman umalis si Butler na wala silang nakukuhang kapalit. Kaya naman sa trade na ito ng Miami Heat dito sa Lakers ay magkakaroon pa sila ng isang mahalagang future pick, na parang kapalit nga lang ito ng future pick na ibinigay nila sa Charlotte Hornets para makuha si Terry Rozier. Isa pa ay makukuha din nila ang expiring contract ni D'Angelo Russell, na magbibigay sa Miami Heat ng additional salary flexibility ngayong summer, na maaari nilang gamitin pamalit kay Jimmy Butler or gawing pang-offer dito para manatili pa ito sa kanilang kupunan. Makukuha nga rin ng Miami Heat ang number 17 pick ng Lakers noong 2023 NBA draft na si Jalen Hood-Schifino. Bagamat hindi nga maganda ang kanyang rookie season sa Los Angeles Lakers lalo at hindi naman ito nagagamit masyado, ay baka sa Miami Heat ay magawa niyang mailabas at ma-improve pa ang kanyang laro na magdadala sa kanya para maging isang rotational role player. Lalo at marami ng NBA players na undrafted at mga second rounders ang gumanda ang laro dahil sa pananatili sa Miami Heat dahil sa tinatawag nilang Heat culture. Pero kung sakali man na gamitin ng Miami Heat itong si D'Angelo Russell, ay bagay naman ito na makasama ni Tyler Hero sa kanilang backcourt. Maaari nga nilang mabasag ang depensa ng kalaban dahil sa kanilang explosive duo sa opensa. Lalo at mahusay din naman na passer at scorer itong si D'Angelo Russell, na kung saan ay nag-average ito ng 18 points at 6 assists per game. Na meron naman itong impressive na 41% shooting beyond the arc.
Makakatulong nga ito para tumaas ang Miami Heat sa ranking next season pagdating sa opensa sa NBA. Pero kayo mga idol, payag ba kayo sa trade scenario na ito para makuha ng Lakers ang veteranong guard na si Terry Rozier? Samantalang pag-usapan naman natin ang off-season moves na ginawa ng Los Angeles Lakers, na ang 40 wins nga na ginawa ng Los Angeles Lakers last season ay ang pangalawa sa best record finish ng kupunan simula dumating si LeBron sa Lakers, na ang una nga ay ang 52 wins nila noong 2020 na kung saan sila nga dito ang nanalo ng NBA Championship. At dahil nga sa sobrang dikit at intense ng competition sa West last season ay nasa 8 spot lang sila nang matapos ang regular season. Nanalo naman sila sa play-in tournament laban sa New Orleans Pelicans na kung saan ay umabanti sila sa 7th spot. Na dito ay nakaharap naman nila ang Denver Nuggets sa first round series nila sa playoffs. Na kung saan ay hindi nga nila kinaya ang kupunan na ito na natapos nga kaagad ang kanilang playoff series sa Game 5. At ngayong off-season ay halos walang galawan na ginawa ang Los Angeles Lakers. Wala nga silang malalaking trade at free agent signings na ginawa sa kanilang kupunan. Na kung sino nga yung mga pangalan na kilala mo sa roster ng Lakers last season ay sila ulit ang aabangan mo this coming season. Ito nga ay sila LeBron Davis, Dilo Reeves, Hachimura at marami pa. Samantalang nadagdag naman sa kanilang roster ang dalawang rookie na sila Dalton Kenneth at Bronny James na nakuha nila sa NBA draft. Pero may mga rumors na itong Los Angeles Lakers ay ilalagay na muna si Bronny James sa developmental league at dito na muna ito maglalaro. Kaya ibig sabihin ay hindi pa natin makikita ang kauna-unahang father and son team-up sa kasaysayan ng NBA. Samantalang may dalawang players naman ang nawala sa roster ng Lakers. At ito nga ay sila Taurean Prince at Spencer Dinwiddie. Na si Taurean Prince nga ay nasa Milwaukee Bucks na at si Spencer Dinwiddie naman ay bumalik na sa Dallas Mavericks. Habang inaabangan naman ng mga Lakers fans kung papaano ang gagawing sistema ni first-time head coach na si JJ Redick. Na ito nga ang pumalit kay Darvin Ham na noong 2021 pa nga ito huling naglaro as a NBA player. Ngayon ay nasa Los Angeles Lakers na siya bilang head coach sa isa sa pinakakilalang franchise sa NBA. Wala pang ang coaching experience si Redick at araw lang ang itinanda niya sa oldest player sa ngayon sa NBA at player niya na si LeBron James. Si JJ Redick nga ang ika-4 na coach ni LeBron simula nang mapunta ito ng Los Angeles Lakers noong 2018-2019 season. Isa pa nga pala sa bagong move na ginawa ng Los Angeles Lakers ay ang pagkuha nila sa 7'1" center na si Christian Koloko. At pinag-sign nga muna nila ito ng 2-way contract na hindi pa nga ito official. Lalo at kailangan ng Lakers na mag-release ng isa sa tatlo nilang current 2-way players. Kilala nga si Christian Koloko bilang isang rim protector. Kaya may pagkakataon ito na makipag-compete sa roster spot ng Los Angeles Lakers para sa susunod na season lalo at kung maipapakita niya na maganda ang kanyang performance. Ay panigurado na ilalagay ito ng Lakers sa kanilang standard contract lalo at nagdemand pa naman si Anthony Davis ng isang sentro na makakasama niya next season. Sinusubukan nga rin ng Lakers na kunin ang big man na si Jonas Valanciunas kaso ay sa December 15 pa ito magiging available para i-trade. Kaya tamang-tama lang muna si Christian Koloko na maging kapartner na muna ni Anthony Davis. At kung magiging maganda naman ang kanyang performance baka hindi na kailanganin pa ng Lakers na kunin si Jonas Valanciunas. Papalitan nga din muna ni Christian Koloko si Christian Wood na 8 weeks pang mawawala sa Lakers matapos itong sumailalim sa isang surgery para sa kanyang tuhod. Lalo at hindi pa nga rin healthy itong si Jared Vanderbilt. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa off-season move na ito ng Los Angeles Lakers? Magawa na kaya nilang makasabay sa mas tumitindi na competition sa West?